Actually, yung last na pag-aaral na nung midterm elections kasi medyo nangialam din sila eh. So inaalam nila kung sino yung mga nanalo o sino yung mga malalakas. So most likely, dahil ilang taon na lang 2028 elections na, presidential election pa, most likely, of course, no, meron din silang dito upper hand, no? Ibig sabihin, dahil nga lumalakas yung pwersa ng China, meron tayong strategic problem sa kanila dito sa West Philippine Sea. Most likely, of course, no, gusto nilang i-advance yung kanilang interest, no. Yun yung dahilan kung bakit malaki yung posibilidad na talagang mangingialam sila sa 2028 elections, no. So paano nila gagawin yan? Definitely alamin nila kung sino yung mga malalakas na kandidato sa pagka-presidente o pagka-pangulo. Tapos siyempre, di ba meron tayong konsepto na Manchurian candidate, so sila yung mga popunduhan para sa ganun pag manalo sila, meron talagang impact doon sa sa bilateral relationship natin, no. Lalong-lalo na ngayon, mainit din dahil may isa pang white elephant in the room, no, US, Estados Unidos. So dahil nga pareho silang makapangyarihan at nangangampanya ng atensyon para sa Pilipinas, gagawa talaga sila ng paraan para makuha nila yung loob ng mga susunod na leader ng ating bansa. Ano po may gingaw na nabanggit nyo yan, merong tatawag na Manchurian candidate, merong white elephant in the room, syempre, sabi nga po, may mga nagtatanong why center o dun sa China, samantalang yung ibang mga global powers, yung mga former global powers na gustong bumalik din, sapagkat nakatutok na nga sabi sa Asia Pacific talaga ang sentro ng kalakalan, and maaaring incidental o talagang nasa teritoryo, isa namang economic power ang China. At hindi lang economic, at siyempre kapag malakas ang ekonomiya mo, kinakailangan mong palakasin din ang militar mo. It follows, di ba? And then ang sabi po, siyempre dahil interest nilang pareho ng ekonomiya niyan, yung iba naman nandun sa Europa, yung mga bansang nandun doon na mga malalaki dati, colonial powers kung tawagin, may gustong bumalik din dito sa atin. Siyempre, interesado rin sila sa nalalapit na eleksyon. Tama yun, white elephant. Ano naman yung tawag yun doon sa mga European? Ano naman tawag sa kanila kaya doon? Gusto mag-influence sa eleksyon natin. Sila yung other powers, no? But kasi dalawa kasi yung yung competing superpowers, no. Kumbaga binary, no. Black and white, left and right, ganyan. Tapos yung iba mga cohorts na lang, no. Kaya tawag sa kanila mga allies or strategic partners, no. But going back to that equation, yung of course yung power equation na yan, talagang totoo itong nangyayari na ito na dapat hindi natin we don't take it for granted. Definitely, no. For the reasons na sa tuwing nagkakaroon ng kaguluhan sa West Philippine Sea, lalong kinakabahan yung tayo, lalong-lalo na yung mga nasa law enforcement and of course sa military, armed forces. Dahil nga ang iniiwasan natin dito yung digmaan. And at the same time, of course, no, kapag nagkaroon kasi ng conflict o digmaan, lahat tayo kawawa, no? Nakita natin yan doon sa Russia, Ukraine, na hindi pa natapos hanggang ngayon. Paminsan-minsan, merong drone attacks, merong bomb attacks o missile attacks. Nakita din natin yan sa Middle East, sa Israel na Hamas, tapos dun sa Israel Iran. At Iran at mga iba pang mga bansa na nakialam na, no. So itong nakikita natin dito sa ating bakuran, medyo mas nakakatakot for the reasons na
yung dalawang pinakamalakas na at makapangyarihan at pinakamayaman na bansa sa buong mundo, yun yung kinakatakutan natin na pwedeng mangyari, no? Ito yung si US at saka si China. Yung sa Russia, Ukraine, sa Middle East, hindi, well, of course, makita natin yung conventional, no? At saka yung non-conventional na war na nakita natin. Mas malala kapag yung ito ay sa ating bakuran, dahil mga malalakas na bansa, maliban sa China, US, kapitbahay pa natin si Japan, si Taiwan, si Australia, South Korea, mga malalakas yan ng mga militar at malalaking ekonomiya sa buong mundo. Kapag nangyari yan, tapos tayo nasa sentro din, very active yung ating yung geopolitical importance, no? Kasi nga yung geography natin, lagi tayong natatamaan ng mga digmaan, no? Naging parte ng kasaysayan natin 'yan. Pagkatapos, mga malalaking bansa talaga yung pupunta sa ating bansa. Kaya nga, very unique. Nadadamay tayo, Chester. Halimbawa, wag namang mangyari, no. Biro mo, tayo meron hindi sa yung EDCA basis. Yan ay yung nasa official, nasa papel yan. Paano pa yung iba pang mga tinatawag na iba pang mga maaring may access ang American military? Doon na lang sa may tawag doon, doon po sa may bahagi diyan sa west, sa may Palawan, yung bang sa northern West Philippine Sea, western side, no? Di ba? So sa northern side din, nga eh. Medyo and aside from that, magnet yung Taiwan din, no? Yung Taiwan din kasi. Di ba? Kung anong mangyari dun sa Taiwan, talagang naturally may yung ripple effect niya, tatamaan talaga tayo, no? So kahit anong gusto nating iwas, talagang may chance ang tatamaan talaga tayo. Kaya nga naghahanda yung ating armed forces. Kaya minsan yung pronouncement ng ating Pangulo ay medyo may konting kaba. Tapos lately yung DFA nabanggit na nga na yung Taiwan is not a sovereign state, na ang ating ugnayan sa kanila ay hindi naman as a sovereign state, no? So as a defense mechanism, dahil nga pine-pressure tayo ng China. So nakita ninyo yung mga ganung mga pagkakataon, no, na talagang as much as possible binabalanse natin, umiiwas tayo sa kaguluhan. Pero minsan kasi yung ambisyon ng malalaking bansa na katulad na lamang yung malaking bansa na kapitbahay natin, talagang hindi mo maiiwasan yung mga gray zone na tactic at operation niya. Talagang nadadamay tayo. Kaya nga laging ang Doc Chester, isa pa tayo sa baba, nakikipaggirian tayo, di ba? Alam mo, yung pinakauli dyan sa West Philippine Sea, Coast Guard, meron ng involvement ng PLA. Pero yung dalawang leader ng malaking bansa, yung nag-uusap, hindi natin alam kung ano agenda nila. Alam ba rin na? Kaya nag-gano kung anong agenda ng dalawang yun, kakamayan, may direct link. Samantalang dito sa baba, pinaiigting. Pero baka naman tayo naman ay napapaikutan. Yun yung tinatawag po natin coverage na iba-iba yung levels ng ng strategic communication at diplomacy. Merong high level, yun sa baba kasi mga low level. So sila yung talagang bardagulan talaga, no? Word, bardagulan. Sila kasi yung tagasunod ng kung ano sinasabi sa taas, no? Minsan sa taas kasi, siyempre friendly, diplomatic sila. Tapos ibubulong nila, sige, tirahin nyo na yan. So makita ninyo yung complexity ng ating mga pinuno at ng ating bansa. Ganun din yung cyber, yung espionage law, no? Talagang lumalabas sa investigasyon at report ngayon na actually matagal na itong mga sleeper cells na naging usapin sa ating bansa. Pero lumilitaw siya sa tuwing may mabibigat na nangyayari sa West Philippine Sea. Yung last incident kasi
August 11 na collision ng yung warship at saka yung China Coast Guard dun sa Scarborough Shoal. Tapos last week ang binabantayan natin yung posibleng paglusob ng China doon sa Taiwan. BRP Sierra Madre sa Sierra Second Madre Thomas naman. Shoal, no? Oo. Oo. So nakita ninyo na sa tuwing merong malalaking balita sa West Philippine Sea, doon na-highlight yung yung sleeper cells, no. Alam niyo ang importansya kaya dapat nagiging tayo dito, alerto tayo. Kasi meron na tayong dating karanasan sa mga ganitong sleeper cells. Natatandaan ninyo nung bago sumiklab yung Second World War, no, yung mga Hapon nung yung mga kalaban natin na may mga kaibigan na natin. Bumaliktad na po ang ang saysayan, no. Dati noong bago pumutok yung Second World War, yung mga sleeper cells na Japanese noon, nandyan lang sa paligid, nagtitinda ng halo-halo, mga businessman, mga tindero. Tapos gulat na lang tayo noong nag-pronounce na yung Japan ng digmaan, nagbihis na sila at talagang ginawa na nila yung kanilang mission, no? So gayon yung mga kinakatakot natin kasi unang-una, ano bang ginagawa nila ito? Naggagather sila ng information, alam nila kung ano ang mga critical institutions at infrastructures na pwede nilang lusubin at sisirain kapag may digmaan na nangyari. Pangalawa, alam nila kung at sino-sino yung pwede nilang maging kaibigan para makakuha ng impormasyon kapag dumating na yung digmaan. Pangatlo, of course, no, yung yung network nila napakalawak, no, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi mula Batanes hanggang Sulu. Pagkatapos alam ng kanilang pwersa kung saang bayan sila lulusob, kagaya nung nangyari noong Second World War. Halos lahat ng major ports from Luzon to Mindanao talagang nilusob din ng Hapon at yun yung mga binomba rin nila ng kanilang ng kanilang Air Force, no. So ng kanilang eroplano. So makita ninyo ganun sila kasi kalawak yan, kasi naaral nila yung mga yung critical infrastructures. Kaya mapapansin nyo yung mga spy na yan nakatira malapit sa mga kampo, lalo na may mga condominiums na ngayon. Hindi mo naman alam kung sino, tas natatanaw nila dahil matataas ang mga condominiums, natatanaw nila yung mga facilities natin, o minsan nagpapanggap silang mga negosyante o mga turista. So napupuntahan nila yung mga bases natin, mga kampo natin, ganun, no? So tawag ko doon, kalawak. Dr. Chester, talagang malaking hamon sa ating security, o lalong-lalo no sa intelligence, sapagkat kung sususpetya nila ang isang particular na grupo, nasyon, halimbawa ng China, dapat ganun din sa iba pang mga tinatawag ko na may mga ibang bansa na may interest, ang similar ang interest sa Asia Pacific region. Yeah. Kasi sabi nga, I major do agree, no? player din ang Pilipinas, tawag ko dyan, bilang ASEAN member, at kinikilala rin na mayroong impluensya. At isa pa, sabi nga nila yung nabanggit nyo nga po rin kanina, yung geographical location po pagdating sa security aspect ay talagang strategically located ang Pilipinas. Agree po ako dun, lalo na ang Pilipinas ay magiging host ng ASEAN next year. Tama po yan. Isa pa lang. Itong 2026, no? Yeah, So, ang dami nating tatrabahuin next year, no? At magiging mas mainit ang Pilipinas next year. Gawa ng, of course, no? Yung problema natin doon sa China, tapos yung territorial dispute natin sa China, tapos, of course, no, yung pagbalanse ng ating tariffs sa US. Yan. Tapos,
syempre yung kanilang interest din sa Indo-Pacific, kaya masyadong active sila sa Pilipinas, dun sa mga EDSA sites natin. Tapos itong mga bansa na rin na naging partner natin, kagaya ng Japan, Australia, aktibo na rin sila ng kanilang military exercises sa ating bansa. So at the same time, itong espionage law, kailangan na natin ayusin din. Tapos at the same time, tama po kayo, no, hindi dapat nakatuon sa isang bansa lamang, kundi maaari din yung mga iba pang bansa. Kasi alam nyo ngayon, ang mundo na, sabi nga nila, the world has become a global village. Yeah.